Umabot na sa international stage ang panawagan para sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Hindi Pilipino kundi isang Hapon ang matapang na nagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga kapwa-banyaga sa isang session ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa Geneva, Switzerland. Sa talumpati ni Shunichi Fujiki ng International Career Support Association sa UNHRC, pinuligsan niya ang umano'y political persecution laban sa 80 anyos na dating Pangulo. Binigyan diin ni Fujiki ng pagdala kay Duterte sa ICC noong buwan ng Marso na karang taon ay walang proseso. Ayon sa kanya, nalapastangan din ng insidente ang kalayaan ng Pilipinas na magpasya sa internal affairs ng bansa. I stand here to denounce a grave injustice. Lord Godloa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged trial detention by the ICC in The Hague. Iginiit ng Japanese researcher sa UNHRC na hindi makatarungan ang pagkakakulong kay Duterte sa ilalim ng pangdaigdigang batas. Kinwestiyon niya ang pakikialam ng ICC lalo't hindi dumaan sa paglilitis sa mga local court ng Pilipinas ang dating Pangulo. Sinabi rin ni Fujiki na ginagamit umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon upang sirain ang pangalan ng pamilya Duterte. Dahil dito, patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang ipaalam sa mundo ang kanyang panig sa kaso. Binatikos din niya ang ICC dahil sa 3 beses na pagtanggi sa hiling na pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Para kay Fujiki, malinaw na paglapastangan sa human rights ni Duterte ang ginawa ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nakaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa war on drugs noong kanyang termino. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng kampanya ng Republic Defenders for Peace and Unity at Duterte supporters dito sa Japan upang ipakita sa international community ang injustice laban sa dating chief executive. Sa ngayon, naghahanda ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte dito sa Japan para sa pagdiriwang ng kanyang ika-81 kaarawan sa darating na Marso 28. Mula rito sa Japan, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Guy Saito, SMNI News.